Magandang umaga po sa ating mga kababayan po dito sa Middle East, lalo na po dito sa Saudi Arabia. Ito po muli ang iyong kababayan po na gusto po maging vlogger tulad po ng mga sikat po natin mga vlogger. Pero nagsisimula pa lang po ako, meron lang po akong 40 subscribers po. Sana po mag-subscribe po kayo sa vlog ko at i-like nyo na rin po. At pwede nyo rin po namang i-share kasi real talk lang naman po yung mga pinag-uusapan po natin. Ito po hindi naman po usapan po talaga ng mga veteranong mga lawyers o mga veteranong mga vloggers o podcaster. Real talk lang po as a OFW and as a normal Pilipino po. I'm not saying na abnormal po yung iba. Wala po akong ganun. Yung pag-usapan po natin ngayon, yung isa pong tanong na gusto ko po sanang liwanagin o maging malinaw kung ano po yung magiging reaksyon po ng ating mga kababayan na sumusuporta sa ating Vice Presidente Sara Duterte. Ang tanong ko po, paano kung matuloy ang impeachment at may matibay na ebidensya? Di ba po ba? Ano po kaya magiging reaksyon po nila at ang mga grupo na sumusuporta sa ating Vice Presidente kung matuloy ang impeachment at magkaroon po ng matibay na ebidensya? Susuportahan po ba nila ang magiging verdict kung guilty or convict ang hatol ng mga senator judges po natin? Di ba po? Kung matuloy po, ano po talaga magiging reaction po nila? Susuportahan po ba nila yun o whatever? O magbubulag-bulagan po sila sa kabila po ng matibay na ebidensya? Ano po kaya yung magiging reaction? Ganun din po, likewise, kung makita po ng mga anti-DDS po, anti-Duterte, kung hindi naman po ganun katibay ebidensya. Pero duda po ako kung hindi po matibay. Titignan po natin, babasahin po natin yung 7th articles of impeachment. Yung kahit isa lang po bilang normal na OFW katulad ko, kung paano po na i-debunk po ng mga DDS supporter po. Pero bago po yan, ganito po. Yung kanina, habang nanonood po ako ng mga balita at nagbabasa po ako, talagang napakatatalino po ng mga Pilipino po natin. Nahanapan po nila ng konting butas na maaari pong magbago po ng senaryo sa susunod po na pagbubukas ng Senado. Yung kung magkakaroon po, sabi nga, tatawid nga po, 60-40 na po yung na talagang tatawid po yung impeachment case po laban sa ating Vice Presidente na si Sara. Meron po doon na may update po tungkol sa impeachment na kung sino po yung magiging presiding officer. Ito po yung maganda. Kasi during the era of Estrada impeachment, ang naging presiding officer po doon, aside from the Senate President po, meron pong Chief Justice. Kasi ang tinatrial po doon, Presidente. So naturalmente, hindi pwede ang Chief Justice, ang Senado po magda-trial. Siyempre sila po yung hukom. Pero may kasama po silang Chief Justice. Ang qualification po ang susunod sa presidente Vice Presidente. Hindi po pwede ang magta-trial lang Senate President. Kasi kung matatanggal ang Vice Presidente, sabi nga po nila, ang papalit po doon, Senate President. Kung sino po yung pagbobotohan po ng mga Senado maging Senate President, automatically, siya po yung papalit. At yung parang scope of work po ng ating presidente at vice presidente same po kasi pag natanggal nga pa yung presidente, siya pa yung papalit. So most likely yung scope of work niya pares lang po ng presidente. So ang pinupunto po nila, dapat ang maging presiding officer po side to side Chief Justice po, tulad po na nangyari po ng panahon po na era. Di ba po ba? So mas magiging maganda po yun. Dahil hindi lang po si Senate President Jesus Escudero po yung presiding officer po, magkakaroon po siya o baka mapalitan po siya ng ating Chief Justice. Sa kasalukuyan ng ating Chief Justice po si Alexander Gesmundo. Pero alam naman po natin yata na si Chief Justice Alexander Gesmundo po ito po appointed po ng ating dating Pangulong Digong o si Rodrigo Roa Duterte. Anyways, baka naman po magkaroon po siya ng at least kahit pa paano po maging impartial po siya. Hopefully, para po maging maayos po yung paglilitis ng ating Vice Presidente para fair and square po, di ba po ba? So,
binasa ko po, print ko po pala yung article of impeachment po, yung listahan po ng article of impeachment po impeachment po na sinampa po ng ating Congress sa Upper House. Basahin po natin. Yung isang case po, ito po yung contracting an assassin and plotting to murder or assassinate the incumbent President, the First Lady, and Speaker of the House Representative as publicly attended by her in a live broadcast. Pumapasok po yan sa violation ng betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution and other higher crimes. So, yung pangalawa naman po, yung misuse and malversation of confidential funds appropriated to the Office of the Vice President and Department of Education. Siya po kasi yung umawak na Department of Education po dati. So, pumapasok po yan sa betrayal of public trust, graft, and corruption. In violation of Republic Act number 3019 o yung natawag po natin na Anti-Graft and Corruption Practices. So, ang violation po niya, pumapasok po siya doon sa betrayal of public trust, bribery, graft and corruption. Yung number 4 naman po na article of impeachment, yung amassing unexpected wealth and failing to disclose all her properties and interest and properties in her statement of asset and network o yung salin po in violation of Section 17, Article 11 of 1987 Philippine Constitution. Pumapasok naman po yan sa violation po ng culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust. Yung number 5 naman po na article of impeachment, high crime of murder and conspiracy to commit murder o other high crimes po yan. Number 6 naman po yung by herself and or in concert with others committed acts of destabilization and sedition and insurrection. Bilang po yan sa violation of betrayal, trust of other high. Yung pang-7 naman po yung totality of respondents' conduct as a Vice President, including her commission of the foregoing acts. Pumapasok po yan sa betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption po. Now, kahit yung isa lang po yung i-discuss po natin kasi iba po dito. Hindi pa naman po hindi pa, medyo madugo pa po ito. At saka wala po tayong printed copies po ng documents po nila na pwede po nating pagkalang kahit paano po on our own little ways po. Yung sa layman's terms po na maiintindihan po natin since hindi man po tayo mga abogado. So yung case number 1 po niya, yung contracting an assassin and plotting to murder or assassinate the incumbent president, the First Lady, and the Speaker of the House of Representatives as publicly admitted by her in a live broadcast. Ito po yung isa po sa articles of impeachment. So, pumapasok po yan, sabi ko nga po, sa betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, other high crimes. Paano po kaya lulusot ang photo ni Sara Duterte? Yung live broadcast po niya ng November 24 po, nahagip po ito lahat Recorded po ito Recorded po ito sa internet Lahat po ng, even internationally po, na-discuss po ito na kumbaga parang na-broadcast po nila sa kanilang mga television o local television, internationally. Ito po yung mga nakuha ko po sa Australian Broadcasting Corporation. Ito po yung naging title po nila, Marcos Duterte Feud Highlights Philippine Vice President Sara Duterte last week made an extraordinary public admission that she had ordered an assassin to murder President Ferdinand Bongbong Marcos. Ayan po, recorded po yan. Tinignan ko lang po yun sa internet. So, ito po yung pinost po dati ng Australian Broadcasting Corporation ng November 2024 po. Ito naman po sa Al Jazeera po yung title po niya. Philippine Vice President Sara Duterte threatens Marcos assassination if she is killed. During rin po yan, November 2024 din po yan. Sa AP News po, International po, ito po yung sabi po nila. Philippine Vice President Sara Duterte said Saturday she contracted an assassin to kill the President, his wife, and the House of Representatives Speaker. Tapos yung sa CBS News naman po, ito po yung kilala po sa Amerika. Sara Duterte
Ferdinand Marcos Jr. Philippines assassination threats. So, paano po kaya nila, paano po i-debunk po ni, ni Sara Duterte po yung una pa lang. Recorded po yung ano po niya, yung video po niya. Lahat po ng international news, nasa ako po yan na talaga pong pinagbantaan po niya ang buhay ng presidente, ang First Lady at Speaker of the House ng ating bansa. Yun po. November 2024 po yan. Ang dami pong video nagkalat, even the international clips or international news clips o news sites, kinaptured po yan. So for sure, ito rin po yung magiging basehan po ng prosecutor na ipepresent. Ito po ay isa pa lamang po. Isa pa lamang po ito sa 7 articles of impeachment. Ang linaw po ng pagkakasabi ni Sara Duterte po doon kung papanoorin niyo po yung yung vlog po niya. Yung vlog niya, sabi niya, no joke, no joke. Hindi po siya nagbibiro, hindi po siya nagbibiro. Inulit pa po yan ng 2 beses So, paano niya po i-debunk po yun, di ba? Sabi niya, hindi nagbibiro lang ako. Sinabi mong no joke, no joke. At saka, hindi po biro hindi po, kumbaga parang hindi po siya basta-basta biro kasi nanggaling po siya sa pangalawang pangulo ng bansa na pinagbabantaan po niya yung buhay ng pangulo ng bansa. Yung asawa po nito at yung House Speaker po. So, parang kaya, siguro po kaya gusto po talaga nilang i-dismiss i-dismiss mo yung impeachment trial, talagang matibay po yung ebidensya. Yun po, isa pa lamang po. Hindi pa po natin pwedeng sabihin po yung iba dahil wala pa po. Pero kung titignan po natin, kung babalikan po natin yung naging investigasyon po ng Quadcom tungkol po dun sa confidential fund po ni VP Sara, ng Vice Presidente, marami rin po doon ng medyo paano po niya i-debunk din po, di ba? May mga check po siyang ni-release na binigay po niya sa mga tao. Katulad po doon sa mga militar po, binigyan po niya ng confidential funds. Ano po kinalaman po ng mga militar, nasa DepEd po siya. Meron pa po doon yung mga ni-release po nila na confidential fund, yung mga pangalan po ng groceries, tulad po ng Peatos, pagkain, patatim, yung ganun po ba. Lalo na po, meron po yata doon pangalan na nakapangalan kay Marin Rivera at saka kay Shell Jokno. So ito po, lalabas po itong mga mga testigo po na to. Paano nyo po ititibang po yun? Diba po? Napakahirap po ng sitwasyon ng ating VP. Sa kasalukuyan po, bukod po sa impeachment trial na kaya kakaharapin po niya sa 28th Congress, meron pa po siyang isang kakaharap. Nagsampa na po ng reklamo mga Congress po natin. Sinampa na po nila, I think isinasampa na po nila o sasampa na po nila sa korte. Although, hindi pa po yun mapaprocess ngayon kasi impeachable official po si VP Sara. Pero once na bumaba po siya, pwede na po siyang sampan at pwede na po siya makulong. Unless po, mauna ang ICC. Di ba po ba? Kasi po, sabi nga po niya, nakita na po niya yung pangalan niya po sa warrant of arrest. Sa warrant of arrest po na ginawa po ng ICC. Ganon din po si Amy Marcos, sinabi niya po, kabilang po si VP Sara po doon. So, mauna-una na lang po. Ganon din po si Bato. Meron na rin po siyang arrest warrant, maging si Bongo. It's a matter of time na lang po bago po lumabas yung arrest warrant po na yun. Pero baka bago po sila manumpa bilang, yung mga bagong senador po natin, yung si Bongo at si Bato, baka bago po sila manumpa bilang senador po ulit sa 28th Congress, lumabas na po yung po nila, yung warrant of arrest po nila, di ba po ba? So baka di na po sila makasama po sa impeachment. Parang ganun mangyari. Si Bato talagang makakasama po yan kasi isa po siya sa architect of Oplan Tokhang Posible po hindi po siya makasama po doon. Anyways, yun lamang po yung nabasa ko po at saka yung discuss ko po sa inyo. Yung tanong ko po, balikan po natin tanong, paano kung matuloy po ang impeachment trial ng ating Vice Presidente at matibay po ang ebidensya, paano po ito tatanggapin ng mga DDS supporters at yung mga grupo pong sumusuporta kay VP Sara. Yun po.
Maraming salamat po. Ito po ang inyong kababayan pong muli. Medyo break lang po ako. Ingat po kayo dyan at peace.